Nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos dito sa pananahimik ni Inday Sara Duterte sa issue ng West Philippine Sea. Kasi ang dami nang pinag-uusapan dito ka-coffee. Ang dami nang lumalabas sa mga problema dito sa West Philippine Sea. Pero itong si Sara Duterte, ma'am, dead ma. No comment dito sa mga issue na to dyan sa West Philippine Sea. Pero pinagtanggol pa rin ni PBBM si Inday Sara Duterte dito. Ganyan kabait si PBBM eh. Ang hindi mo lang matanggap dito, mabait na nga ang presidente, inaabuso pa ng pamilya ni Sara Duterte, ni Dongshi. At ng mga supporters ng Duterte, inaabuso pa nila si PBBM. Kung masamang tao si PBBM, hindi niya ipagtanggol itong si Sara Duterte, ilaglag niya na yan, tuluyan niya ng ilaglag yan. Pero hindi, pinagtanggol pa rin po ni PBBM si Inday Sara Duterte. Hindi niyo napapansin yan, mga DDS. PBBM defends VP Sara on her silence over South China Sea issue or West Philippine Sea. Same lang yan ka-coffee. President Ferdinand R. Marcos Jr. on Friday defended Vice President Sara Duterte on her supposed silence over the South China Sea issue as he assured the Filipino people that they are on the same page in dealing with China and its agenda. Agree. 100% agree ako dito sa sinasabi ni PBBM. Alam niyo kung bakit? Nung si Sara Duterte, hindi pa siya vice-presidente, against siya sa China, ka-coffee. May mga patunay dyan na against siya sa China. Nung si Digong na naging presidente, kinausap si Digong ng ambassador. Hindi na pinangalanan kung sino yung ambassador, pero I assume, ambassador ng China sa Pilipinas. Ang sabi sa kanya, may video to ka-coffee. Si Digong mismo nagsasabi, kausapin mo yung anak mo para mag-control, magdahan-dahan sa mga sinasabi sa China. So ngayon, since si PBBM ay ganito yung posisyon sa China, sabi ni PBBM, si Sara Duterte, ganyan pa rin yung posisyon sa China. Kaya nananahimik itong si Sara Duterte sa issue ng China. Alam niyo kung bakit? Ako, analysis ko ito ha. Kaya nananahimik yan, ayaw masaktan ni Duterte, ni Sara, yung pamilya niya. Kasi itong mga pamilya niya, solid na pro-China. Kaya tahimik na lang si Sara Duterte. Di ba? Kasi against siya sa China eh. Pag nagsalita siya, masaktan niya yung pamilya niya. Acceptable ba yun o hindi? Ang point ko naman dyan, vice-presidente ka na. Accountable ka sa taong bayan. Kailangan mong magsalita. Di ba? Kahit masaktan mo yung pamilya mo. Kasi hindi naman pamilya mo lang ang pagsisilbihan mo. Pagsisilbihan mo ang taong bayan. Ang sambayan ng Pilipino. Hindi lang si Dongshi. Hindi lang si Paulo. Hindi lang si Baste Duterte. Di ba? May pananagutan siya sa tao. Kailangan niya magsalita dyan. Pero si PBBM, dahil sobrang understanding, ang bait ni PBBM eh. Hindi depensahan niya pa si Sara Duterte sa kanyang pananahimik. Na supposedly hindi siya tahimik dahil vice-presidente siya. Next in line. In times na hindi na kaya ni PBBM i-perform ang kanyang functions, magte-take charge itong si Sara Duterte. So dapat hindi laging no comment. Kailangan may say siya sa mga bagay-bagay. Pero yun nga, understanding si PBBM, sige, depensahan pa rin si Sara Duterte. Pero wala tayong magagawa dyan. Decision ni PBBM yan. President Marcos made the remarks when asked during a media interview dyan po sa Washington on the criticism being lobbed at Duterte for her silence on the China issue. Marcos said the Vice President Duterte said the Vice President is part of the government but it is not her role or position as Education Secretary to talk about. Dito I beg to disagree. Yes, pero basahin ninyo ka-coffee ha. Matalino si PBBM ka-coffee. Tignan mo, sa statement ni PBBM as the Education Secretary, yes, acceptable yan kasi Education Secretary siya. Pero hindi niya minention dito na Vice President pa rin si Sara Duterte. Ay, hindi makasakit eh. Ang buti ni PBBM eh, mabuti yung puso niya dito, yung kalooban niya dito. Ay, nang makasakit. Sige, justify na lang. Okay lang, maintindihan mo yung ka-coffee eh. Pero ako, honestly, I don't agree no sa statement dito ni PBBM. Pero naiintindihan ko yung intention niya. Naiintindihan ko yung purpose ni PBBM dito. So I think we are all in line because I am very sure that if Inday Sara Duterte had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policies, she would bring that to me, said Duterte. Pwede.
Tiwala pa rin siya kay Sara Duterte, pero kahit ang daming times na medyo binastos siya. Ganyan ka-understanding ang presidente. Tapos, ewan. Ay, ano ba, gising? Tok, 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 tok. And wala naman siyang pinag-uusapan niya namin. Sabi niya, basta ako, trabaho lang ako ng trabaho. Sabi niya ganon. That's a good policy. So, I don't think it is something that we need to be concerned with. Sabi ni PBBM. Swerte mo, Inday Sara Duterte. Swerte mo. Pinagtatanggol ka pa rin ng presidente, pinagtatakpan ka pa rin. President Marcos also dismissed speculation that the Philippines trilateral agreement with the United States and Japan will have an effect on China's economic influence in the Philippines. Ang gumagawa lang naman ng issue niyan, mga DDS Sila Harry Roque lang yan Akala kasi nila na kinolautan China, war na agad Gusto nila agad, war na. Puputulin na ang economic ties. Hindi ganun basta-basta yun. Kayo lang nag-iisip niyan. Madumi kasi ang isip nyo He said China will continue whatever investments it chooses to make in the Philippines. The trilateral agreement is separate from any proposed or potential Chinese investments in the Philippines. So, how do I see it? How will it affect? I don't see that it will affect one way or the other, Marcos said. Kaso, madumi yung isip ng kabilang side, kaya ganyan yan. Magpasalamat ako kayo. DDS, pasalamat kayo. Protektado pala si Sara Duterte. The president forged a strong trilateral alliance with the US and Japan, which he said will define the future of the Indo-Pacific under a more robust economic, security, and defense structure. Yun ang purpose ng meeting na yan. Pero kayo, gera ganyan iniisip ninyo. Madumi yung pag-iisip nyo dyan Napakaswerte ka coffee ng mga DDS. Napakabastos ng ilan sa kanila, minura-mura si PBBM kung ano-anong pinagsasabi, pinagtanggol pa rin ni PBBM si Sara Duterte. Ganyan kabait ka coffee ang presidente. Hindi, di ba? Ano sa inyo dyan ka coffee? Dapat ba? Tama ba itong ginawa ni PBBM? Ako, ay naiintindihan ko. Naiintindihan ko kung bakit ginagawa ito ni PBBM, pero I don't agree sa iba niyang statement dito ka coffee, no? Pero may purpose, may intention kung bakit niya ginawa yan. And I understand that. I fully understand that. Ano sa inyo? Kayo, depende sa inyo kung paano nyo tinitingnan itong usapin na to. Pro-China o against China si Sara Duterte? Pero sinasabi ni PBBM, sumasang-ayon si Sara Duterte, ina-assume niya na sumasang-ayon si Sara Duterte sa foreign policy ni PBBM dahil kung hindi, isasabihin daw sa kanya yan. Tiwala pa rin si PBBM dito kay Sara Duterte. Kung sa inyo dyan. Sige. Comment dyan sa ating comment section para mabasa rin ka-coffee ng iba nating mga viewers, no? Ibang manonood natin. Lagay dyan sa ating comment box. Alright, sige. Ako'y magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa sumama sa akin ngayon. Yung mga nasa Facebook, kapapasok lang sa atin. Attendance check. Attendance check. Please like lang po ng video na yan sa ating attendance check. At subscribe na rin kayo ka-coffee. Baka di pa kayo nakasubscribe sa ating channel. At kung kayo naman yung nasa Facebook, make sure naka-follow na kayo sa ating Facebook page ka-coffee. Please like lang po ang follow or like mismo dyan sa Facebook. Libre, wala po yung bayan. Alright, maraming salamat po sa pagsama sa akin ka-coffee. Ingat po kayo nasa man po kayong panig ng daigdig. Paalam, bye-bye everyone!